mo ang pagbabasa ng Biblia, makakakuha ka ng mabuting balita. Ano yun? Hindi mananatili ang sakit at pagdurusa sa buhay. Ang Dito sa ending, ang katapusan ng kwento, maganda, ano yun? Aliknas, tulong ng Diyos. Sa gitna ng kagalitan, tinutulungan Ato ba nga ito, Diyos. TV? Ang mga nangihirapan, silang pinakakat at tinataas ng Diyos. Puno ng hirap at pagdurusa ang buhay. Opo, pabigat yan, binababa ka. Pero huwag kang titigil, huwag kang susuko. Tapos ang kwento, the other part of the story is how will God lift you up? But God cannot lift you up if you do not believe in Him. Paano ka tutulungan ng Diyos kung hindi ka naniniwala sa Diyos? Paano ka iaanap ng Diyos kung sinuko mo na? Kasi pinig sa magariban ko Oo, ikaw. suko ka. Pero isuko mo sa Diyos. Sinurpog na. At yan ang ginawa ni San Pedro. Naniwala siya. Ano ang mawawala sa kanya? At wala din mawawala sa atin kung tayo ay magtitiwala sa Diyos. Pangalawa, keep on struggling. Keep on working. Pagpatuloy mo ang pagpapagod mo, pagpatuloy mo ang ginagawa mo. Sinabi ni Jesus, diyan sa iyong lambat, itapon mo ulit. Pagpatuloy mo, sige. Sino ang tunay na bigo? Who is the real failure? Ang tunay na bigo ay yung tumitigil. Tandaan niyo. Kung pagod ka, magpahinga, pero huwag kang titigil. Pagpatuloy. Because remember, effort ulitin niyo po yun. Effort comes before excellence. Kung gusto mo matuloy ang pinakamagandang sa iyong buhay, kailangan pagpaturan pa. Huwag kang titigil. Nawala na yung relax mo, nilimpang sa baga. Kita ba ako? Kita mo pa din ha? Kasi Tanong ko naman, ano ba nagustuhan sa asawa? Bakit sinagot mo siya? Ang sagot po niya sa akin, Father, napakasipag po. Ang sa ama lang mo. Napakasipag po. mura sa sir, ganun lang sa mura sa sir, ribar nga. Kaya po Daan na ba nga pila ka sabi ko naman yan, Huwag ka kasi gamay-gamay. tingnan mo, Relax nag-e-effort na. ngayon. Dali ko ng panic. Ang tanong, nag-e-effort pa rin po siya. Hindi na po, sabi ko. Yung dahilan why your marriage is so Ay, lang sa kanana, wala ko tayo bilisina. nasisira, nabibigo ang inyong relasyon. Dahil wala na siya tinapos. Tandaan niyo po yung effort comes before excellence. And grace builds a foundation. Kailangan may pundasyon ang grasya ng Diyos. Paano ba niya bibigyan ng bendisyon? Kung walang pundasyon, kung wala kang ginagawa, di po ba? Hindi tayo papabayaan umuwi ng Diyos. Kaya nga, talaga kasi malihok putan Yan niya. ang mabuting balita. Hindi tayo papabayaan ng Diyos umuwi ng walang kalaban. Ang ating kapatid. Basta tandaan natin, magtiwala tayo sa Kanya. Huwag kang titigil sa pagsisipag. Huwag kang titigil sa iyong ginagawa. Keep on believing. Keep on struggling. The good news. God will not allow you to go empty-handed. Your efforts will have a fruit in God's time. Bakit po ba palagi tayong balisa? Why do we worry so much? And can we stop worrying? Dito tayo eksperto. Palagi tayo nag-aalala. Hindi naman natin matigilan mag-alala dahil hindi maubos-ubos ang mga ating. There are a lot to be worried about in the world. Katapos-tapos lang po ng ating eleksyon, merong mga hindi makatanggap, merong mga iba nagdududa. Ano kaya ang mangyayari sa kinabukasan ng ating bansa? Nag-aalala, iniisip na babagsak ang nag-aalala din po tayo sa sakit dito sa virus, sa pandemya. Nakita po itong bagong variant, pumasok na po ulit dito sa ating bansa. Nag-aalala tayo, balisa tayo. Hindi natin alam, may next week, pagkatapos ng buwan, baka lockdown na naman tayo. Paano na naman tayo? Paano natin papakainin, bubuhayin ang ating mga pamilya? At higit pa dyan ay itong takot natin sa kumakalat na gera. Dahil ang balita ko, itong gera ng Ukraine at Russia ay mag-spread sa Europe.
at hindi malayo na pati po tayo dito sa Pilipinas ay madamay. Hindi maiiwasan din ang mga kapatid nating OFW mag-alala dahil sa panganib ng kanilang buhay, panganib din na mawalan sila ng trabaho, paano na lang ang kanilang kabuhayan, paano na lang yung pinapadala nila para ikabubuhay ng kanilang pamilya dito sa Pilipinas. We have an unlimited reason to be worried, to be anxious. And I think the Lang isang Lord's million lang. invitation, do not let our hearts Kaya be lang, million. troubled, is not enough for us to stop Ako yan sa worrying. tanah, kuminaw. Kahit nasabihin ni Jesus, huwag kayong mag-alala. Huwag niyong pabayaan ng inyong mga puso ay maging balisa. Anong kailangan nating gawin para mapigilan natin ang ating pag-aalala? Dahil ang katotohanan, 98% ng ating mga inaalala, hindi naman po magkakatotoo. Kaya, anong gamot natin dito sa ating anxiety, pagkabalisa, sa ating takot sa buhay? Well, una po siguro, kailangan natin disiplinahin ang ating isip. Dahil pag hindi nadisiplina ang iyong isip, ito'y tatakbo ng tatakbo, ito'y gagana ng gagana, ito'y mag-iisip ng pangit. Saan ba nanggagaling ang ating mga pangamba, ang ating takot? Sa labas? Hindi. Ito'y nag-uumpisa sa loob. And there are two deadly combination that is happening in our minds. That is the primary reason of our anxiety. May dalawang ginagawa ang ating isip, kaya lumalabas, nagkakaroon ng bunga na pangamba at pagkabalisa. At ano po ito? Una, yung hindi natin makalimutan yung nakalipas. At pangalawa, yung palagi tayong nag-iisip sa darating. Ano ang mangyayari sa atin? In other words, we have this very good sense of memory and a fantastic sense of creativity. Pag pinagsama mo yung dalawang yan, deadly combination, ang lilitaw, ang magiging bunga, pagkabalisa